So, before we start, let's read this, no? Sige, tayo lahat. Basahin natin yung buong chapter para nakakapagbasa tayo. Okay, sige. Wag na natin basahin yung verse. 1 Timothy chapter 2, 1 to 15. So, mabilis lang yan pag binasa niyo. Okay. Nagsimula tayo doon sa first. Okay, 1, 2, 3, go. First of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people, for kings and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. This is good, and it is pleasing in the sight of God, our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus. He gave his life to purchase freedom for everyone. This is the message God gave to the world at just the right time. And I have been chosen as a preacher and apostle to teach the Gentiles this message about faith and truth. I am not exaggerating, just telling you. I desire then that in every place the men should pray, lifting holy hands without anger or quarreling. Likewise also that the women should adorn themselves in respectable apparel, with modesty and self-control, not with braided hair and gold or pearls or costly attire, but with weakness proper for women to profess godliness with good works. Let the woman wear quietly with all submissiveness. I do not permit a woman to teach or exercise authority over a man. Rather, she is to remain quiet. For Adam was formed first, then Eve, and Adam was not deceived, but the woman was deceived and became a transgressor. Yet she will be saved through childbearing if they continue in faith and love and holiness with self-control. Sige, let us pray for time. Heavenly Father, Panginoon, thank you, Lord, for this message, for your rising up leaders, Panginoon. I hope and I pray, Panginoon, na marami kaming matutunan, Panginoon, sa sinabi ni Paul para kay Timothy, Panginoon, na tinalaga niya sa Ephesus, Panginoon. And I hope and I pray, Panginoon, na we can learn from this, Panginoon, on how we pray and worship, Panginoon, in this church, Panginoon, and in other places, Panginoon, because, Panginoon, we can worship and pray, Panginoon, in everywhere, Panginoon, we can, Panginoon. Kaya, Panginoon, ikaw po siyang maitaas at mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, tayo po. So actually, sakto yung ginawa ni Raymart, no? Na ang topic natin ngayon is Dear Timothy, saan na yun? Pray for all and worship with propriety, ng may kaayusan. So, yan, 1 Timothy 2. So, ito yung nais ni Paul kay Timothy and yun yung pag-uusapan natin. So, mapag-uusapan natin, pray for all people and God's desire in our church. So, or His church. So, yan yung ating mga itatakin. So, ngayon, mabilis lang ako actually kasi konti lang yung mga verses. Pero, baka mapahaba na naman to. Sige, let's go. Ngayon, ang tanong dyan, nagdadasal ka ba? So, isipin mo kung nagdadasal ka ba. Tuwing kailan, tuwing anong oras, or sa anong pagkakataon. And then, ano yung mga pinagdarasal mo? So, isip ka ng top 10, mga top 1 lang, or top 3, na palagi mong pinagdarasal. So, kapag naisip mo na, ganun nyo lang. Okay na. Pero sige, okay lang. Sige, naisip nyo na yung top 3 niyang pinagdarasal. Ngayon, ito yung instruction ni Paul kay Timothy. Sabi niya, first of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made. So, ano ba yon? Ano ba yung supplications, prayers, intercessions? Parang iisa lang yan no? Pero,
Sige, tingnan natin. Actually, isa lang talaga sila, pero may pinagkakaiba lang sila ng konting-konti. So, yung supplication, request yan. Request ng food, request ng provision, or Lord, financially, bigyan mo ako ng support, or kahit anumang request na physical, or yung makabuhay sa ating tiyan. So, madalas yan, supplication, yung madalas nating hinihiling kay Lord. 2, prayers. Ang meaning nito is kinakausap mo si Lord, communication. Pero madalas ang prayer ginagamit natin when we are asking for help for God. Madalas naman ganun. Kaya tayo nagpipray kasi nakita natin yung need natin sa Panginoon. And intercessions, nagpipray ka naman for other people. Hindi lang to intercession na may nag-chat sa'yo, pag-pray mo naman ako. Hindi lang yon. Kundi, you will ask them na, gusto mo bang ipag-pray kita? And at that very moment, ipag-pray mo sila. Nang naririnig nila. No? And then, thanksgiving, expressing gratitude. So, alam ko nagagawa natin to sa ating prayer, pero ang tanong dyan is, pasok ba yan dun sa yung top 3 nyo? Nandiyan ba yung top 3 nyo? Nagbibigay ka ba ng thanksgiving? Nag-i-intercede ka ba para sa ibang tao? O laging kang humihingi ng tulong kay Lord? Or baka puro ka lang pengi noon, or supplication ka lang. Pengin yan, pengin ito. Pero actually, ang tinuturo ni Paul dito is, we need to pray for, for all people. Na kapag nag-supplicate tayo, we should request for other people. Lord, bigyan mo siya ng makakain. Lord, bigyan mo siya ng bahay na matitirhan. Another is praying, asking for help para sa kanila. Lord, tulungan mo naman sila na makaahon sa utang, for example. And prayer, Lord, I pray, Panginoon, na sa pinagdadaanan niyang kasalanan or sa paborito niyang kasalanan, Lord, bigyan mo sila ng breakthrough. Lord, give them the spirit, Panginoon, na lumayo sa kasalanan. And then, yung pangapat, thanksgiving, in their face, sinasabihan mo, Lord, maraming salamat na pinagpala mo si ganto ganyan. Lord, maraming salamat na pinagpala mo si Edren sa pagigitara. Are you telling those guys, yung mga taong nasa paligid natin, pinagpipray nyo ba sila nang naririnig nila? Kasi madalas, hindi yan yung prayer natin. Yung top 3 na pinaisip ko sa inyo, nagpipray kayo madalas para sa sarili. Kaso, ang nais ni Paul, as a leader, kung gusto nyo maging leader ng church, you should pray for other people. Hindi lang sa loob ng church, kundi sa lahat ng taong nasa paligiran natin. Na madalas na nakikita ko dyan or ginagawa is, gusto mo bang ipag-pray kita? And then, yun yung nais ni Paul sa church ng Ephesus na offer prayer sa lahat ng mga tao nasa paligid mo, lalo na sa mga nangangailangan. Kaya minsan, kulang yung kamusta. Kundi kapag after nung kamusta, ipag-pray mo. Or, yun yung nais ni Paul kay Timothy na gawin. Or ituro sa Ephesians Church. Parang dami. Ayan. So, naintindihan na natin yan, na kapag maghingi ka ng request, hindi lang palagi sa'yo, kundi para sa ibang tao. No? So, sinabi dito na thanksgiving be made for all people. Hindi ito para kay lang, sa ka-churchmate ko lang. Para lang to dun sa tropa ko. Hindi. Lord, I pray na maging mabuting tao na yon. Hindi yung Lord, kunin mo na. Hindi man ganun dapat. Lord, maraming salamat. Nagagamit mo siya para subukin yung patience ko. Pero pwede naman ganun, di ba? Lord, bigyan mo ako ng heart na kahit ganun siya, pilitin ko pa rin makisama sa Kanya. And guilty rin ako doon. Minsan, sabihin ko lang, ganun talaga yun. Lahat naman tayo makasalanan. Pero hindi ko naman pinagpipray, no? Yun yung mahirap doon. Na dapat, lahat ng tao, pinagpipray natin. And at the same time, natututo tayong mag-pray. Na even though, parang ang nangyayari dito, winawasak niya yung question na, kung alam naman ni Lord, lahat ng pwedeng mangyari sa akin, bakit ko pa kailangan mag-pray?
Yung pala, ang prayer is, it always intended para sa ibang tao, hindi lang para sa'yo. Yes, pwede ka mag-pray para sa sarili mo, pero mas madalas dapat na mag-pray tayo para sa ibang tao. Kasi doon natin mas napapakita na si Lord ay Lord. Na kailangan natin ng tulong kay Lord, kaya ipag-pray kita. Ngayon, nakita mo na, bakit ko kailangan mag-pray? Kasi kailangan ng ibang tao. And then, kailangan ko rin na ipag-pray nila ako. Na Lord, na mas maging okay sila, na mas maging okay yung heart niya, lumambot, hindi maging matigas ang ulo, etc. So, yun yung nais ni Paul dito, no? Isang verse pa lang, no? Na kapag nagpipray tayo, hindi dapat lagi papunta sa atin. Na kapag nagpipray tayo, laging papunta sa ibang tao. No? And that's why, kapag may nanghingi ng prayers sa chat, let's pray for them. No? Even though hindi nila naririnig ng Diyos. And may gagawin si Lord for those people. No? Ayan. So, the focus of our prayer is frequently not on ourselves, but on God and others. Di ba gano'n naman as a Christian life, hindi na natin ginagawa yung mga bagay-bagay para sa sarili natin. Para lang sa sarili natin. Yes, tumutugtog, umaattend tayo ng church. Hindi lang para sa sarili natin, kundi para makisalamuha sa ibang tao, makarinig sila ng tugtugang maganda, kaya tayo nag-e-effort. Hindi lang para sa atin, kundi para sa ibang tao at para mag-glorify si God. And ganun din sa pagpe-pray. No? Na hindi lang siya patungkol sa atin, kundi laging ang focus is si Lord and then papunta sa ibang tao. Nakikita nyo, hindi na nagiging self-centered. Nagiging God-centered na, and in the same way, nagagawa pa natin yung nais ni Lord na ipag-pray yung mga tao na sa paligid natin. Minsan, ayaw natin lapitan yung ibang tao or sharean yung ibang tao na ayaw kong sharean to, hirap kausap. Pero hindi natin mapag-pray na, Lord, sana maging maayos kausap. Kasi ang hirap eh. Actually, hindi mo talaga kaya, no? Unless palambutin ni Lord yung puso ng taong nakakarinig. No? So, yun lang. Diba? Ang dali lang, di ba? Dali lang intindihin. Pero minsan, ang hirap gawin. Mahirap tandaan. Mahirap laging gawin. Kasi nagiging makasarili tayo, lalo na kapag ang tao nakakapanakit na sa atin. Ba't ko pag-pray yan? Pag-pray ko na lang, wag na yun. Di ba? Pag-pray ko na lang na humaba pa buhay ko, di ba? Buhay niya. Makilala ka niya, Lord. Oh. So, ngayon, yung unang point natin, ayan nga, is to pray for all people. Hindi ibig sabihin nito na isa-isahin mong pag-pray lahat ng friends mo. Si Edren, si Raymar, si Wesley, Lord. Ang dami, no? Parang ilang oras yun. Baka sa isang tao, isang oras, no? Pero hindi naman ganon. Na kapag nag-pray tayo, we can say names, pero we can say it collectively. Na Lord, yung church mag-grow, na yung mga puso ng mga tao doon lumambot, Lord. Hindi maging matigas ang ulo. And lalong makareceive ng yung salita at hindi makalimot sa'yo. No? Mga ganong prayer lang. And it will teach you na mas lalong magbabad sa presensya ng Panginoon at magbasa ng salita niya. No? Kasi, we are longing na yung mga tao mapalapit sa Panginoon. So, always be reminded of that. Minsan kasi masyado tayong ang tawag dito, masyadong bombarded ng ating mga problema sa buhay. Pero hindi natin naiisip na hawak na tayo ni Lord. Cargo niya na tayo. Ano man mangyari sa atin, siya na ang nag-allow nun. Lord, okay na ako kung saan mo ako nilalagay. Basta kapag mayroong opportunity, I will grab it. Kasi alam kong inalaw mo yon. Unless masama yon or tama, no? And ang nasa isip ko na lang is how I will serve other people. Paano ko ma-share si Jesus Christ sa mama ko, sa magulang ko, sa mga kapatid ko, or sa ibang tao, or sa mga nasa church na sobrang tagal na, hindi pa kilala si Jesus. No? So, ngayon, yung prayer is mahalaga sa ating buhay, and I hope and I pray na lahat tayo nagpipray every moment of our lives. Kasi mas lalo tayong nagiging mas dikit kay Lord,
And then kapag mas dikit kay Lord, parang mas lalo kang nalulusaw. Nalulusaw yung matigas mong puso. Kaya that's why, habang palayo ka ng palayo sa church, or hindi ka na nag-church, or hindi ka na uma-attend, parang ayaw mo, natamad ka. Para tayong nasa malamig na lugar na unti-unti tumitigas yung puso natin. No? So, ang dami ko na naman sinasabi. Okay. 1 Timothy, yung sa second verse, for all people, for kings and all who are in high positions. Sabi dito, ipag-pray mo yung presidente mo. Minsan, ang banat pa natin. Ano bang ginagawa yung presidente mo? Hindi mo presidente, no? Presidente niya, hindi ko presidente yan, hindi ko binoto yan. Minsan may ganun pa tayo, na may hatred pa tayo. Pero ang masaklap doon, hindi mo alam na ang tinitira mo is, inalaw ni Lord na mangyari yan eh. Inalaw ni Lord na maluklok yung presidente natin kung nasaan man siya. And ang sama ng loob mo. So, saan ka na naman tumitingin? Sa sarili mo. Kasi iniisip mo lang, dapat hindi siya eh. Yung gusto mo mangyari, hindi yung gusto ni Lord. Kaya siya naluklok doon dahil ninais din ng Lord na doon siya mapunta. Always be reminded na lahat ng nangyayaring magaganda sa mundo is inalaw ni Lord. Or kung sino man yung umupo. No? So, ano yung pagpipray natin sa kanila? That we may lead a peaceful and quiet life and godly dignified in every way. So, isipin muna natin, sino ba dapat yung mga dapat natin ipag-pray? Ayan. Pray for siyempre unang-una, for our parents. Pinag-pray mo na ba yung magulang mo? Baka pinag-pray mo na bigyan ako ng 100. Or, masyado natang maliit yun eh. Sa panahon namin, malaki na yan eh. Malaki pa rin. Malaki pa rin ba? Okay. Number 2, pray for your neighbors. Neighbors mo na, hindi mo na nakakausap. May mga kapitbahay hindi na nakakausap eh. Kasi iba, hindi na lumalabas, no? Eh ako rin, hindi lumalabas. Introvert ako eh. Yung mga bossing mo, bossing, na sana hindi sila maging scammer. Sabi nila, i-approve nila yung leave mo, hindi in-approve. Dahil mga ganon, na pagdating natin sa trabaho, ipag-pray din natin yung mga may higher authority sa atin. Bakit? Kasi sila yung binigay ni Lord sa'yo. Lagi mong tatandaan na lahat ng meron ka, si Lord ang nag-allow na magkaroon ka nun. Though masakit man yan o hindi. Kasi in the first place, kaya merong pain and suffering dahil sarili nating kagawan, no? Hindi natin pwedeng isisi kay Lord yan. Sadyang inalaw niya lang lahat. Yung teachers natin, pinag-pray mo na ba yung teacher mo? Na Lord, hindi siya tamarin, na marami siyang sabihin sa harapan, na hindi ako antokin kapag nakikinig siya para hindi siya nagagalit sa akin. Diba? Or sa pastors nyo, pinag-pray nyo ba sila? Sana si Kuya Lawrence pumuti na. Sana may ganun, di ba? Pero ayun lang. Joke lang yun. Na yung pastors nyo, hindi masyadong wala imposible sa ating Panginoon. Joke lang. Asado ako na sige, wag na. Okay, na magkaroon ng mga pastors ng mga ideas kung paano mas maging malago yung church natin. Always pray for that, no? Wag lang puro sports, no? Joke lang. Okay yung sports natin. And siguro isama nyo sa prayer nyo na maraming mahikayat or makarinig ng salita ng Diyos sa mga activities natin. Barangay officials, mga captain, tanods, tapos mga SK official, pinag-pray niya ba sila? Lord, sana yung tanod namin hindi gutom nagbabantay dun sa may gate namin. Kapag may mga subdivision kayo, no? Minsan kapag lang yun, apiran nyo naman. Di ba? Puro na lang yun. Tunganga, di ba? City officials, yung mga mayors and councilors. Minsan, di mo ramdam to no? Kaya di mo mapag-pray no? Pero, Lord, sana yung layunin nila maging mas maayos yung church. Yung buong city ng Pasig or ng Taguig, taga-Taguig ako eh. Yung mga national officials natin, yung mga president niyan, hanggang congressperson. Yung mga senators na nagpapasa ng mga batas. Na Lord, na mas may magkaroon ng mas maayos na batas. No? Para sa mga nangangailangan. Lalo na sa mga hospital or sa healthcare. No? Yan, pag-pray natin yan.
Then, yung mga national departments, yung mga gusto nyo, yung MMDA, yung DepEd, CHED, LTO, di ba, yan. Sana hindi na maging korakot, di ba, yan. Dahil joke lang, di mo lahat, no? Pero ayun, sana, na mas maging lesson yung, yung mga corruption na nangyayari. Alam naman natin na lahat tayo makasalanan. And I hope na marami rin makarinig, no? Ng magandang balita ng Diyos. Hindi lang sa mga mabababa, kundi yung mga nasa taas. And then also, yung mga official sa ibang bansa. Sana hindi sila mag-decide na makipaggera. Diba? Yung mga bansa na, sana isipin na lang nila yung ekonomiya, wag na lang yung puro agawan, no? Ipag-pray din natin. Mahalaga rin yon. Kasi, we should pray for peace. No? Kasi mahirap mag-share ng gospel na natatakot ka ba may bumaril sa'yo, di ba? Always pray for peace na baka bumili ka lang ng Milo, takot na takot ka pa, di ba? Minsan hindi natin ma-appreciate yan, pero dun sa time nila, laganap yung may bigla ang gera. Pero sa ngayon, mas medyo stable na tayo. Pero always pray for peace pa rin. Dahil, sabi nga ni King Solomon, there is nothing new under the sun. May mauulit at mauulit sa buong history. Let's pray for peace always, no? Ayan. So, sana nahikayat ko kayo mag-pray. So, bakit peace? Para tayo magkaroon ng peaceful life, quiet life, godly and dignified. Kasi minsan sa gera, sa magulong lugar, nagko-compromise tayo. Madaling mag-compromise, madaling tumalikod sa pananampalataya. Kasi Lord, ba't mo ako sinasaktan? Ba't mo inalaw to? Mas maraming di nakakasunod sa Panginoon dahil sa mga gantong pangyayari. And then also, marami ring nagre-repent. So, pero yun yung nais ni Paul, na sana yung mga officials natin mag-decide na magkaroon ng payapang bayan at bansa. No? So, ayun lang naman yung message niya dyan. So, ayun naman, sinunod nyo na agad. No? So, this is good and it is pleasing in the sight of God, our Savior. Sa verse 3. Ang prayer ay hindi para matuwa sa'yo si Lord. Diba? Sabi niya, ipag-pray mo for peace. And sabi niya dito, this is good na pag-pray mo sila. And it is pleasing in the sight of God, our Savior. Pero, hindi yun yung kapag nagpipray ka, hindi mo goal na ma-please si Lord. Ang goal natin is mapag-pray sila, mas mapabuti ang bayan at malaganap ang pag-ibig ng Diyos. Ang sabi ko dito, ang prayer hindi para matuwa sa'yo si Lord dahil God is already pleased in Christ. Kumbaga, hindi ka na nagpipray para ngumiti sa'yo si Lord. Lord, may nagawa akong kasalanan. Ngumiti ka naman. Hindi ganun yun. Kumbaga, please na sa'yo si Lord. Nakangiti na sa'yo si Lord. Even though alam mo sarili mong masama kang tao. Pero hindi dahil sa'yo or hindi dahil ikaw sa'yo nakatingin si Lord. Kundi dahil nakatingin siya kay Jesus. Anong sabi niya sa Colossians 1:19-20? For in Him all the fullness of God was pleased to dwell, and through Him to reconcile to Himself all things whether on earth or in heaven, making peace by the blood of His cross. Dahil sa dugo ni Jesus, nakangiti sa iyo ang Panginoon. Nakikita kanyang malinis. Hindi dahil may dumugo, no? Nakikita kanyang malinis dahil sa dugo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo. Natutuwa siya na, yes, ang linis ko na. No? Malinis na ako. Malinis na kami ni Wesley, tingnan ni Lord. Kahit yung ibang tao, daw kami madumi. Pero ayun nga, always be reminded na lahat na tayo ay malinis na sa harapan ng Diyos. Nakangiti na siya sa iyo. Hindi bumaba yung ngiti niya. Gumano, nalungkot. Si Wesley, hindi natin ba? Hindi ganon. Kumbaga, nais pa rin ng Diyos na makita mo pa rin siya, even though naniniwala ka sa Kanya, gusto pa rin niya maranasan mo siya. No? Okay, sige. Let's move on. Marami pa to. If we are showing Christ in our lives to others, is God pleased because of us or because of Christ? Sinabi ko na, it is because of Christ. Na
napiplease si Lord sa mga ginagawa natin, hindi dahil mabuti kang tao or dahil maganda yung ginawa mo. Ang ganda ng pagmimidya mo, di ba? Ang ganda ng pagkapindot ko, Lord, matuwa ka naman. Hindi yun dahil doon, kundi dahil si Jesus ay nasa'yo. Nung nakita, kanyang gumawa. Nung nakita mong pinag-pray yung magulang mo, pinag-pray mo yung mga tao nasa paligid mo. Hindi dahil sa prayer mo, kundi dahil si Jesus ay nasa'yo. Kaya siya natuwa. No? Okay. So, ang sabi niya dyan, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. So, sabi ko dito, ito ang dapat nating motivation kung bakit natin ipagpipray ang lahat. Wala dapat favoritism. Oo nga eh. Sabi ko sa'yo, in-experiment ko yung Canva eh. Then nagsusulat siya dyan eh, hindi pa siya tatapos dyan. Pero di ba sabi dyan sa verse 4, who desires all people to be saved. Nais ng Diyos na lahat maligtas at makarinig at to come to the knowledge of the truth. Gusto niya lahat. Kaya that's why, wala tayong favorite pagdating sa pagpipray. Kung sino yung pagpipray na maligtas. Lord, di ko favorite yun. Binatukan ako nun eh. Even though may mga gumagawa ng mali, always pray for them. Kasi minahal din sila ng Panginoon. Nais din ng Panginoon na maligtas sila. So, miski yung mga nagsasabi na yung rapist niya, patayin yan. Even though alam natin, mabigat sa puso natin na ipag-pray yung taong yun. Pero ito ang nais ng Diyos, na lahat maligtas. Kasi lahat tayo pantay-pantay na masama sa harapan ng Diyos. At niligtas lang ng ating Panginoong Jesus. No? So, dapat wala tayong favoritism. Sa pagpipray, sa pagsiserve, at sa kahit anumang bagay. Even though mabaho pa yan. Minsan bakit may mabahong pumasok sa ano? Bakit nanmamalimos yan dito? Dapat doon yan sa labas. Minsan ganun pa tayo eh. Yun yung mahirap. Ako na, talagang nahahabag ako pag may nakikita ako ng isang tao na gustong paalisin yung pulubi. Dahil mabaho. Pwede naman paalis no, ng hindi no. Dito ka muna sa labas, ano ba gusto mo? Maraming nadijiji sa'yo. Dito ka muna, di ba? Hindi dapat maging tayo. Maging maingat, no? Okay. So, God desires all to be saved. Yes, totoo yan. Yes, God desires all to be saved, but not all people desire to be saved by Him. Maraming tao gusto maligtas, pero ayaw nila kay Lord. Kasi may sarili-sarili silang palaan kung paano ililigtas sa sarili nila. Yung iba, naiisip mamatay na lang kasi feeling nila matatapos yung kahirapan nila kapag namatay sila. Or hahanap sila ng mga Diyos na susundin nila kasi mas okay dito, mas masarap. Always be reminded na Christianity ay hindi laging masarap. Spiritually masarap, pero physically masakit. No? Kaya that's why we are taking up a cross. Mabigat ang cross, mahirap pasanin. Ganon din sa pagiging Kristiyano. No? So, to come to the truth. No? Yan yung nais ng Diyos sa atin. So, verse 5, for there is one God and there is one mediator between God and man, the man Christ Jesus. He gave His life to purchase freedom for everyone. This is the message God gave to the world at just the right time. So, this is the gospel. No? Na merong iisang Diyos, may iisang mediator between God and man, and that is Jesus Christ, na nagbigay ng kanyang buhay para makarating tayo sa presensya ng Diyos. Ang ibig sabihin ng mediator, merong namagitan. Ang nais ni Paul dito is, katulad ni Lord na dinidesire niya lahat na maligtas, i-desire mo din sana na lahat ipag-pray mo na maligtas, na lahat na makakilala sa Panginoon. Kasi yun yung binibigay niyang puso sa atin. Na Lord, even though masama itong tao, kahit scammer man yan, Lord, I pray for him na lumambot yung puso niya at makakilala sa iyo. Katulad ng ginawa ni Jesus, ganun din yung gagawin natin para sa ibang tayo. Magmi-mediate tayo. Lord, huwag mo siya agad bigyan ng judgment. Lord, hanggat maaari, palambutin mo yung puso niya. Huwag tayo maging mabilis mag-judge. Impyerno ka na. Kipahin kita. Diba? Kasi ito yung message. This is the message God gave to the world and just the right time.
Only through Christ are we are accepted, forgiven, and loved. No one and nothing else can offer this, no? Kaya sinabi diyan, there is one God. Kasi dun sa time ni Timothy, maraming doon, Diyos-Diyosan doon. Kasi place of worship yung Ephesus. Kaya nakasingit agad doon yung Christian church, no? Walang sa kanila doon, ng persecute. Pero doon sa time nila, maraming Diyos-Diyosan. And ito lang ang gusto ni Paul, na iisa lang ang Diyos natin at isa lang makakapagligtas natin sa atin at hindi tayo. No? Itong acceptance sa kailangan ng puso natin, forgiveness and love, sa Kanya lang natin makukuha yun. No one and nothing else. No? So, thankful ka ba? O, tanongin mo yung katabi mo, thankful ka ba? Thankful ka ba ka? Ayan. Ngayon, kung thankful ka, wala, di lumabas yung Then, share Christ. Kapag sinare mo si Christ, ibig sabihin nun, share yung acceptance na na-receive mo. I-share mo yung forgiveness na na-receive mo. Yung love na na-receive mo, i-share mo. Yan yung ibig sabihin natin when we are sharing Christ. No? Then, when we share Christ sa kanila, pinaramdam natin yung pagmamahal sa kanila, then pray for them. Kung hindi man nila tanggapin, pray for them pa rin. No? Kasi yun yung nais ng Diyos. Kung thankful ka sa ginawa ni Lord para sa'yo. Pero I know, as a leaders, alam kong thankful kayo kay Lord. No? So, God desires all to be saved. So, desire din natin na ang lahat ay makarinig ng gospel, pagmamahal ng Diyos. At simulan natin yon through prayer. Kung alam mong hirap ka, makapag-share, isimulan mo muna sa prayer. Kasi I know, natutulungan tayo ng Panginoon. No? Sa lahat ng ating mga prayer. Naririnig niya lahat yun. Okay? Okay, next. 1 Timothy 2:6-7. He gave His life to purchase freedom for everyone. This is the message God gave to the world at just the right time. May tamang oras kung kailan binigay ni Lord yung salvation para sa ating lahat. Kung kailan bumaba si Jesus at umatay sa krus ng Kalbaryo. So, ganun din tayo. At ang pag-share dapat natin ay ginagawa natin strategically. Hindi lang basta-basta ka lang nag-share. Mahalin mo si Lord. O kaya, mahal ka ni Lord. Paki ko. Di ba? May biglang gumanon. No? Sa pag-share natin, dapat maging wais tayo kung paano natin ma-deliver ng swak yun. Di ba? Di ba? Para lang yung pagtira ng bola. Minsan sumasablay, pero kapag alam mo na yung technique, shoot yun. Di ba? Ganon din sa pag-share ng gospel. Hindi ito basta bato ko lang ng bato. Mahal ka ni Lord, mahal ka ni Lord. Hindi. Tapos strategically. At may tamang timing. No? Kasi mamaya galit yung nanay mo, bigla mo siya hindi ganyan magmahal si Lord. Ba't mo ako ginaganito? Hindi pwede, di ba? Parang wala eh. Okay, next. So, next point, God's desire in our church. So, always be reminded nung desire ni Lord. No? Desire ni Lord na lahat maligtas. So, desire din natin na lahat ay ipag-pray at makakilala sa Panginoon. So, ngayon, ito yung desire ni Paul. I desire then that in every place the men should pray, lifting holy hands without anger or quarreling. Likewise also that women should adorn themselves in respectable apparel or kasuotan, with modesty and self-control, not with braided hair, gold or pearls, or costly, but with what is proper for women who profess godliness with good works. So ano muna yung context? No, ang context sa Ephesians diyan, sa Ephesus church, may mga false teachers at maraming nagagalit dahil sa mga maling turo at debate. Kaya nagkaroon ng mga division doon. May mga Jewish doon na alam yung law. May mga tao doon na alam yung mga tinuro ni Paul. At may mga tao naman na may nagpapasok ng bagong katuruan. Ito gawin natin. Maganda yan. May mga ganun. Hindi ko na specific. Ala, ayaw na naman. Pag binalik ko pa, yung lalabas. So, sa Ephesus, prominent ang mga babae dahil sa pagan cult of Artemis. Yung Artemis goddess siya, the goddess of moon fertility, hunting, and wild animals. At sa cult na ito, babae ang nag-lead at nagtuturo
Sa cult na ito, inulit ko pa. No? Babae yung nagtuturo, babae naglilid doon. Kaya kapag nagsalita ka sa babae doon, sila yung may authority sa mga worship doon. Yan yung context sa Ephesus, no? Then, pangatlo, dahil sa cult na ito, ang mga babae nagsusot ng magandang damit. Diba? But inulit ko na naman, sa cult na ito. Ang kulit mo, ah. Kaya nagsusot sila ng magandang damit kasi sila yung may highest authority, di ba? Nakakita ka ba, pumunta sa kongreso, no? Ang pangit ng suot na damit. Hindi, di ba? Maganda talaga yung suot nila. Then, pangapat, at dahil sa cult na ito, tumaas ang economic status ng Ephesus dahil sa mga tinitinda nilang silverwares and idols na imahe ni Artemis upang makapagdala ng fertility at kasaganahan. So, yun yung context, no? Kapag sinunod nila yung magiging masagana or maraming mabubuntis, for example. So, ayan yung context ng ating pag-uusapan hanggang verse 15. So, sabi dito, I desire then that in every place that the men should pray, lifting holy hands without anger or quarreling. Diba? Nagpipray ka, no? Pero, alam mong may galit ka sa puso mo. Yan yung ayaw ni Paul. Desire niya na kapag nag-pray ka or nag-worship ka sa church, dapat wala kang galit sa puso or wala kang hindi pa pinapatawad. I mean, walang papasok sa utak mo na may kagalit ka. No? Kasi sinasabi dito na kahit nasan man tayo, ipag-pray natin ang bawat isa kapag may hindi pagkakaintindihan at sama ng loob. Minsan pupunta tayo dito sa church para maging escape lang natin. Ayoko sa bahay, magulo. Ayoko talaga dun sa anak nung nanay ko. Kapatid mo pala. Di mo inaangkin na kapatid mo. Diba? Minsan may ganun tayo. Hindi lang sa loob ng church, no? Ang sinasabi ni Paul dito, kapag may kaaway kayo, ipag-pray nyo. Diba? Minsan, nag-aaway na tayo, mag-pray nga tayo. Diba? Pwede bang ganun? Parang inaaway na ako ni Christian, ha? Sige, mag-pray nga kami. Pray nga tayo, Christian. Nag-aaway na tayo, eh. Pwedeng ganon, no? Para mawala yung taas ng bugso ng damdamin. Sige. Kasi sabi rin ni Jesus, so if you are offering your gift at the altar and there you remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go. First, be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Ito yung pinagbabasihan ni Paul. Na kapag nagpipray kayo, mga taga-Ephesus, huwag kayong magdala ng sama ng loob sa mga tao na sa paligid mo. Kasi, as a follower of Christ, pinapalaganap natin yung pag-ibig niya. And hindi ka ibig-ibig na meron kang kagalit at hindi pinapatawad. Kapag may nakagawa ng mali sa'yo, patawarin mo agad kasi dapat mabilis tayo magpatawad. Sabi ko dito, marka ng isang follower ni Jesus na maging mabilis tayo sa pagpapatawad tulad ng kung paano niya tayo pinatawad. Kung alam mong pinatawad ka ni Jesus, dapat ganun ka rin magpatawad. Hindi dahil mabait kang tao. Mabait ako, sige patawarin kita. Hindi dapat ganun. Lord, papatawarin ko to kasi pinatawad mo ko kahit di ko deserve. No? Sige, next na natin para mabilis na tayo. Tapos, sabi niya, likewise, katulad din ng nauna. Also, that women should adorn themselves in respectable apparel with modesty and self-control, not with braided hair and gold or pearls or costly attire. Tingnan mo nga kung may tag pa kung magkano yung damit, no? Babae dyan. Baka meron pa. Or baka meron yung, may golds or pearls, no? Hindi yan yung ibig sabihin niya dyan. Kasi, di ba, doon sa time ng Ephesians, nag-worship sila ng mga gandang damit. And then, pasok sila doon sa church na dala nila yung kultura na yon. Then, iniyayabang nila na mas malapit ako kay Lord kasi maganda yung suot ko. O kaya, iniyayabang nila na dapat mas priority ako sa church na to
dapat marami akong ulam pagdating ng lunch. Ba? Mas okay ako kay Lord. Huwag lagi niyong tatandaan na lagi niyong uunahin yung mga bagong dumarating. We are serving them, no? At mas makilala ang Panginoon. Ang sabi dito ni Paul, kapag nag-worship kayo o nagpipray mga babae, huwag naman yung mga damit na masyadong papansin. Ang daming bling-bling, no? Natapatan ng ilaw, nasilaw ako, di ba? Huwag naman ganon. Or, yung damit mo naman, masyadong maraming nilalabas na skin, nakikita na yung bilbil mo, di ba? Or yung kilikili mo, maputi nga, di ba? Or baka may buhok pa, di ba? Hindi, ang sinasabi ko lang, tingnan natin yung heart natin. Bakit ito yung suot mo? Ano ba yung gusto mong ipakita sa ibang tao kapag may sinusuot ka? Hindi lang to sa babae, no? Sa lalaki rin. Nagpopolo ka, wala kang sando. Wala dito yung isa eh. Diba? Maano ka eh. Ang lagi niyong intindihin. Pwede mong sabihin na, ay, mas komportable kasi ako dito eh. Mas komportable ako eh. Pero hindi mo na naiisip kung ano yung makikita ng tao sa'yo. Ang inuna mo pa, yung ano yung kung saan ka komportable. Yung komportable na yan, sanayan lang yan. Sa una, hindi ka komportable. Pero kapag tumagal na yan, masasanay ka na, di ba? Ganun naman sa lahat ng bagay, pati sa pagigitara, di ba? Alam naman natin yan. With modesty and self-control. Ayan. So likewise, magdasal at mag-worship ang mga babae ng may respectable na kasuotan, hindi nakaka-distract. No? Alam na natin yan dapat. So, let us be mindful of that. Next. Then sa verse 10, but with what is proper for women who profess godliness with good works. Ang sinasabi dito ni Paul, kung thankful ka, i-share mo si Christ, di ba? Eh paano, kapag nagsusuot ka ng ganun, nasi-share mo ba yung pag-ibig ng Diyos? Masyado kang mayabang, or masyado kang agaw pansin, pero hindi mo nagagamit to share Christ, no? Kasi kung thankful ka, you will share Christ na may dignidad, respectable, and maayos, di ba? Sabi ko dito, girls, as followers of Jesus, naway mapansin tayo hindi dahil sa kalaswan at karangyaan or kayamanan, kundi sa mabubuti nating gawa. Ano yung mabubuting gawa na yon? When we are showing Christ Jesus in our lives. Alam mo, ganito kami minahal ni Lord, ganito kanya in-accept. Kaya ito rin yung ginagawa ko para sa inyo. Kung ganun tayo mag-respond sa mga taong nasa paligid natin, hindi tayo yung nakikita. Ang nakikita, si Jesus. No? Anong ibig sabihin ko doon sa kalaswaan? Marami yan. Pwedeng okay ka dito, pero pagdating sa TikTok or iba. So, maging maging disiplinado tayo. Sabi nga, with self-control, di ba? Hindi lang dapat sa church, kundi dapat nakita rin ng ibang tao. Kasi ang manghusga sa'yo madalas, yung ibang tao sa labas ng church, hindi sa loob ng church. No? Sige, himas lang. Tawa kayo. Okay, next. So, let a woman learn quietly with all submissiveness. Di ba nga, sa time nila, yung mga babae yung prominent. Siyempre sila yung madadada eh. Yung mga lalaki, kinig-kinig lang. Pero yung mga sinasabi nila, malayo dun sa tinuturo ni Paul. Kaya ang gusto ni Paul mangyari is, kayong mga babae, makinig kayo. Minsan kasi may mga kinakausap ka, sasalita rin eh. No? Minsan, nagsasalita yung isang tao, o tinuturuan siya, ang gagawin, nag-iisip ng rebat. Hindi. Diba? Hindi ko maisipan ng example. Pero minsan may ganun. Kaya kapag nakikinig tayo, makinig tayo ng tahimik. Hindi lang sa babae, no? Minsan, may mga lalaki rin na, hindi muna makinig. Diba? Tumatanggi agad, imbis na makinig muna, diba?
So, learn quietly with all submissiveness. Hindi lang sa mga babae, maging tahimik tayo at matuto sa kung ano ang tinuturo ng gospel. Hindi lang to sa babae, kundi pati rin sa lalaking madadaldal. No? Next. And then sinabi niya dito, I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man, rather she is to remain quiet. Hindi ibig sabihin nito na against si Paul sa mga naglilid, no, na babae. Ang ayaw niya lang is yung mga bagong pasok na mga dating leader ng ibang church, for example, or ibang relihiyon. Tapos sila na yung magbibida-bida, di ba? Hindi, mali yan. Ganito, idagdag natin to. Dapat maganda yung suot natin pag nagpe-praise and worship. Dapat mahabang gown. Diba? Kapag nag-ano ka. Pero anong ibig sabihin ni Paul? So, itong verse na to, maraming nagde-debate dyan. Pero, ano bang ibig sabihin ni Paul? May tatlo kasi na pwedeng ibig sabihin ni Paul. Hindi natin sure kung ano yung ibig sabihin niya dito, kung ano yung nasa isip niya that time. No? Pero may tatlo. Siguro, hindi pwedeng mag-lead or magturo ng lalaki ang mga babae sa kahit anong church or kahit anong time. Kahit ngayong oras na to. Bawal magturo o mag-lead ang babae sa mga lalaki. Number 2, siguro ang isa niyang ibig sabihin is, hindi pwede mag-lead ang babae, pero pwede silang magturo basta edukado o doktrinado. Basta alam nila yung gospel, alam nila yung totoo sa Bible. Alam ang truths ng Bible. Yun yung ibig sabihin ng doctrine or doktrinado. Alam niya yung totoo sa Bible. Naintindihan niya yung Bible. Number 3, siguro, hindi pwede mag-lead at magturo ang mga Ephesians women dahil di nila alam ang totoo. Ito yung pwedeng ibig sabihin ni Paul dun sa verse na yan. Bawal magturo at mag-lead, mag-exercise ng authority ang babae. No? Tatlo yan. Pero, ang sabi pa niya dito, sabi niya, bawal magturo or maging leader. Kasi sabi niya, for Adam was formed first. Unang nilikha si Adam, then sumunod yung babae. Yun yung unang reason. Then Eve and Adam was not deceived, but the woman was deceived and become transgressor. So, ang unang nating reason, 2 reasons why bawal mag-lead ang mga girls sa boys. Unang na-form si Adam kaysa kay Eve. Sabi niya sa verse 13. Pangalawang reason, Adam was not deceived, but the woman. Ngayon ang question ko. Bawal ang babae mag-teach at mag-exercise ng authority sa Ephesus. Ang tanong ay, pwede ba sa ibang lugar? Hindi sa Ephesians. Or ibang sitwasyon? Or sa ibang panahon, like today? Pwede ba mag-lead ang babae sa church? Yan yung pwede nating maging tanong dyan. So, ang mga sasagot ko lang dito is kung ano lang yung alam nating totoo. So, here's what we can answer truthfully. Kung ano lang yung alam natin sa Bible. You can teach and exercise authority sa mga anak at other women. Di ba yung mga babae, sila naman nagpalaki ng mga anak na lalaki, di ba? So, umpisa pa lang na matuto ang isang lalaki sa pagkabata pa lang, nagsisimula sa nanay yan. Kasi madalas ang nanay sa bahay. No? They can teach boys and other women na kaya tayo mayroong mga groupings for girls lang. Diba? Pwede rin mag-state ng kung ano ang totoo. Pwede naman sila magsabi ng kung anong totoo sa mga lalaki. Hindi yung mag-exercise ng authority. No? Another point is, yung first reason was undeniable. No? Kung ang basihan ni Paul para hindi mag-lead ang mga babae is dahil unang na-form si Adam, which is tama naman talaga, hindi naman natin maano yun. So, ibig sabihin, talagang hindi dapat mag-exercise ng authority ang babae sa harapan para sa mga lalaki. Pero yung second reason na unang na-deceive yung babae, so wag dapat yung babae, sabi ni Paul, si Adam. Pero kahit sino man ang mauna doon sa dalawa, kung si Adam man yung unang nagkasala or si Eve, siguro may pagkakaiba yon. Pero kahit sino man sa kanila mauna, parehas lang silang makasalanan. O tayong lahat makasalanan.
So, pero pinapakita rin dito na madaling madala ng emosyon over truth ang karamihan ng babae. Pero syempre, hindi lahat. Tama, hindi. Di ba, alam mo naman natin yon. Mas madalas na nagsasabi ng mga lalaki, ang hirap daw intindihin ng mga babae. Di ba? Hindi dahil dahil nakikita natin. Kasi mas madalas silang na-overcome ng emotions. Kaya, or madaling ma-deceive. Kaya yun yung isang reason ni Paul. Number 3 is, the role to teach and to exercise authority was given to men. Yung pag-exercise ng authority sa church or sa kahit saan mang organisasyon, sa lalaki binigay ni Lord. No? Pero ang pagtuturo ay pwede sa kung sino man ang nag-aral at inspired ng Spirit. Pero kung walang lalaki, ito yung isa nating for example, walang lalaki na pwedeng magturo or mag-exercise ng authority na may kakayahan, no? There is a woman na educated at doktrinado, alam yung tama, edukado, kakaya niya mag-lead. Mas okay na ang mga babae ang mag-exercise ng authority at magturo sa harapan, imbis dun sa mga lalaking walang alam, no? Or mali pa yung sinasabi. So, we can agree to that na pwede silang mag-lead kapag walang lalaking available to lead. No? Kasi yun naman talaga ang purpose ni Lord sa babae. Bakit merong babae? To support yung mga lalaki. So, kung walang lalaki na makakapag-lead, nandyan yung babae to support and take a chance na mag-lead. No? Di naman ito mahirap gawin kung desire nating sundin ang nais ni Lord. Alam ko may mga babae, lalaki, ayoko nga sa lalaki. Diba? Independent woman. Pero ito yung nais ni Lord para sa church. Hindi naman siya mahirap sundin unless hindi mo kaya yung pride mo na bumaba at mag-humble sa mga may authority. No? Kasi, nais ni Lord ito para sa church dahil kung ano pa man mangyari, no? Si Jesus pa rin ang head ng church. Si Jesus pa rin ang head ng church. So, let's agree on to that. Kaya be reminded that we are all equal in Christ and we must love each other and recognize that we each have different roles. Merong roles ang babae, may roles ang lalaki. Yet these roles are all part of the order and design that God desires for our church. Ito yung desire ni Lord na maging taga-support kayo and then yung lalaki magli-lead. Yun yung desire ni Lord for order and ito yung design niya in order. Kaya, kung anong desire ni Lord, syempre, yun din yung desire natin, no? Para sa church. Yun naman yung gusto ni Lord sa atin, kung ano yung mas mabuti or mas magiging organized. No? And then, last verse, diba, the woman was deceived and become transgressor, yet she will be saved through childbearing if they continue in faith and love, holiness with self-control. Sabi dito, kapag nanganak ang babae, maliligtas. No? Bakit kaya nasabi ni Paul to? Kasi una sa lahat, ang totoo niyan is, bakit sinabi niya na yon? Siguro dahil sa pagan cult of Artemis, di ba? Kasi si Artemis ay goddess of fertility. Maybe may mga babaeng ayaw manganak. Ayoko na manganak. Baka kasi ituring na worship para kay Artemis yung panganak. No? May mga babae siguro doon, hindi natin sigurado, pero yun ito yung tingin ko. Na ayaw nila manganak para hindi sila masabihan na follower pa rin sila ni Artemis. Pero dito sa verse, nag-encourage si Paul na kapag nanganak kayo, maliligtas kayo. Kaya G lang. No? G. Sige, malapit na tayo matapos. Pero ang hindi ibig sabihin nito na maliligtas kayo kapag nanganak kayo, no? Kasi sabi pa rin sa Ephesians, sinabi ni Paul naman to sa Ephesians, no? For by grace you have been saved through faith, hindi through childbearing, no? And this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Kasi pag sinabi, ligtas na ako, nanganak ako di nagmamalaki ka, di ba? Or you are relying on
sa result ng works mo o sa pag-iiri mo nung pinanganak yung anak, no? Hindi yon dahil doon. Ang ibig sabihin ni Paul is, hindi dahil sa childbirth,